Maagang nagigising si Esteban Rivas tuwing umaga bago pa sumilip ang araw sa ibabaw ng mga bundok na nakapalibot sa Barrio San Hilario. Sa edad na 42, kabisado na niya ang bawat sulok ng kanyang 15 hektaryang lupang minana mula sa kanyang lolo. Mula sa malawak na palayan hanggang sa mga punong mangga na nakatayo sa gilid ng irigasyon. Lumaki siyang simpleng tao, anak ng isang magsasaka at isang tindera sa palengke. Maaga siyang nawalan ng ama. Ngunit bago ito pumanaw, iniwan nito sa kanya ang pinakamahalagang aral. Anak, ang lupa ay hindi basta pag-aari lang. Ito ang buhay ng pamilya at dito nakatali ang dugo ng ating lahi. Bata pa lang, ramdam na ni Esteban ang bigat at halaga ng pangungusap na iyon. Sa bawat araw na tumutulong siya sa pagtatanim ng palay, pag-aalaga ng gulay at pagbubungkal ng lupa, tumatatak sa kanya na hindi dapat mabitawan ang pamana ng pamilya. Kahit noong kabataan niya habang ang ibang kaibigan ay lumuluwas ng Maynila para maghanap ng trabaho, siya ay nanatili sa baryo. Hindi siya nang hinayang, dito siya masaya, dito siya buo. Isang araw sa pista ng bayan, nakilala niya si Alicia, isang masayahin at matalinong guro sa elementarya. Nagsimula sa mga simpleng batian at pagbibigay ng mga bagong ani na gulay at prutas hanggang sa mauwi ito sa pag-iibigan. Makalipas ang 2 taon, ikinasal sila sa simbahan ng San Hilario sa harap ng mga kaibigan at kapamilya. Nagkaroon sila ng 2 anak, si Marco na noon ay 14 na anyos na at mahilig sa mechanical na bagay at si Isla, 9 taong gulang at mahilig magpinta ng tanawin ng bukid. Tahimik at maayos ang kanilang pamumuhay. Sa araw-araw, makikita si Esteban sa palayan, nakasuot ng lumang sombrero at nakahubad ang pang-itaas habang binubungkal ang lupa. Si Alicia naman ay abala sa pagtuturo sa paaralan, ngunit madalas ay tinutulungan din siya sa pagtitinda ng ani tuwing weekend sa palengke. Kilala sila sa baryo bilang pamilyang marangal, laging handang tumulong sa kapitbahay at hindi nangiiwan sa oras ng pangangailangan. Ngunit may isang lihim na hindi alam ng karamihan sa kanilang lugar. May malaking halaga silang nakatabi. 10 taon na ang nakalilipas, pumanaw ang tiyuhin ni Esteban na si Tito Romualdo, isang negosyanteng matagal nang naninirahan sa Canada. Walang sariling pamilya si Tito Romualdo, kaya iniwan nito kay Esteban ang lahat ng ipon niya, humigit kumulang 50 milyon pesos. Sa halip na gastusin sa luho, itinabi ni Esteban ang karamihan ng pera sa bangko at ginamit ang iba para bumili ng makinarya at dagdag na lupa para sa sakahan. Bakit hindi mo man lang sinasabi sa iba ang tungkol sa pera? Minsang tanong ni Alicia habang magkasamang nag-aayos ng mga supot ng gulay para dalhin sa bayan. Ngumiti lang si Esteban at tumingin sa malayo. Hindi na kailangan, Alicia. Mas mabuting walang nakakaalam. Ang yaman na hindi nakikita ay mas ligtas kaysa sa ipinapakita. At saka, mas mahalaga sa akin ang lupa kaysa sa pera. Ang pera, mauubos. Ang lupa, kapag iningatan, magbubunga habang buhay. Tumango si Alicia. Alam niyang matatag ang paninindigan ng kanyang asawa at yun ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nahulog ang loob dito. Alam din niya na ang 50 million pesos ay hindi para sa kanila lamang, kundi para sa kinabukasan ni Marco at Isla. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang gumanda ang kanilang ani. May bagong traktora na sila, binili mula sa investment, at mas mabilis na ang pag-ani at pag-araro. Mas malaki na rin ang kita dahil direkta na silang nagbebenta sa mga karinderya at pamilihan sa bayan. Hindi na dumadaan sa mga middleman. Sa bawat anihan, nagbubuklod ang pamilya at iilang kaibigan upang mag-ipon ng palay at gulay. Sa gabi, sabay-sabay silang kumakain ng hapunan sa mahabang mesa na gawa pa sa kahoy ng punong nara na itinanim ng lolo ni Esteban. Papa, tanong ni Isla minsang kumakain ng sinigang na baboy, bakit ang dami nating lupa pero hindi tayo lumilipat sa malaking bahay tulad kina Kapitan Luis? Napangiti si Esteban at tumingin sa kanyang anak.
Anak, ang bahay maganda kung malaki, pero hindi sukatan ng tunay na yaman yan. Ang lupa natin, yan ang puso ng buhay natin. Hindi ko ipagpapalit yan kahit ilang palasyo pa. Oo nga ate, singit ni Marco. Pag nawala yan, paano na tayo? Paano na ang bukid? Tinapik ni Esteban ang balikat ng kanyang anak. Kaya nga pinapahalagahan natin ito. Balang araw, kayo ang magpapatuloy. Sa kabila ng masaganan ani at payapang buhay, alam ni Esteban na may ilang tao sa labas ng baryo na matagal nang nakatingin sa kanilang lupa. May mga naririnig siyang balitang may mga negosyanteng nagpaplano ng malalaking proyekto sa lugar pero hindi niya ito gaanong pinapansin. Para sa kanya, basta ginagawa niya ang tama at nagbabayad ng buwis, walang sino man ang makakaagaw sa kanila ng kanilang pamana. Ngunit hindi niya alam na sa mga darating na buwan, ang tahimik na buhay na ito ay mauuga at ang mismong lupa na minahal at iningatan niya ay magiging sentro ng isang matinding laban. Isang laban na hindi lamang tungkol sa ari-arian, kundi tungkol sa dangal, katotohanan, at kung hanggang saan niya kayang ipaglaban ang pinagmulan ng kanyang pamilya. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa balkonahe at pinagmamasdan ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap, mahigpit niyang hinawakan ang isang lumang larawan ng kanyang ama na nakatayo sa gitna ng palayan. Sa isip niya, tahimik siyang nangako, "Tay, kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mawala sa atin ang lupang ito." Isang hapon ng Nobyembre, habang abala si Esteban sa pag-aayos ng patubig sa kanyang palayan, dumating sa baryo ang dalawang mamahaling sasakyan, isang itim na SUV at isang puting sedan na tila humikislap sa ilalim ng araw. Mabilis na umalat ang balita sa mga residente. Dumating daw ang magkapatid na sina Renato at Victor Manlapig, mga kilalang negosyante sa probinsya na may mga hawak na malalaking resort at exclusive subdivisions. Sa unang tingin, malinis at maginoo ang kanilang dating. Naka-long sleeves, mamahaling relo at sapatos na makintab na parang hindi pa nadapuan ng talikabok. Pero para sa mga matatanda sa baryo, kilala na ang apelyidong Manlapig bilang tanda ng panganib para sa sinumang mahulog sa kanilang bitag. "Magandang hapon po, Mang Esteban." Malakas na bati ni Renato habang bumababa sa SUV. Dala ang isang plastik ng imported na alak na Ila Regalo. Kasunod naman niyang bumaba si Victor na may hawak na folder na makapal at may tatak ng kanilang kumpanya, ang Manlapig Realty and Development Corp. Nagkamot ng batok si Esteban habang lumalapit. "Magandang hapon din po. Ano po bang sadya ninyo rito sa baryo?" Ngumiti si Renato, yung tipong sanay na sanay mangumbinsi. Kasi po, narinig namin mula sa Municipal Hall na may maganda kayong lupain dito. 15 hectares, tama po ba? Napakaganda po ng lokasyon. Malapit sa ilog, may bundok sa likuran, at ang hangin, presko. Perfect para sa isang high-end resort na plano naming itayo. Agad namang sumabat si Victor, sabay lapag ng folder sa ibabaw ng mesa sa harapan ng bahay ni Esteban. "Tingnan niyo po, Mang Esteban. May plano na kami. May architectural design, may projected income pa. Kung papayag kayo, bibilhin namin ang lupa ninyo sa halagang 10 milyon. Napakunot ang noo ni Esteban. 10 milyon? Pasensya na, pero hindi ko po ibinebenta ang lupa. Pamana yan ng pamilya ko. Dito ako lumaki, dito rin lalaki ang mga anak ko." Mang Esteban, sinimulang muli ni Renato, isipin niyo po, instant milyonaryo kayo. Wala na kayong problemahin sa pagtatanim, sa hirap ng bukid, sa pag-aani. Sa halip, makakapamasyal kayo sa Maynila, makakabili ng bagong bahay, baka nga makapag-abroad pa kayo. Umiling si Esteban, mariing pinipigilan ng inis. Hindi lahat ng tao, pera lang ang iniisip. Hindi ko ipagpapalit ang lupang ito kahit doblehin niyo pa ang alok. Sa gilid, tahimik lang na nakikinig si Alicia. Hawak ang tasa ng kape at pinagmamasdan ang makapanauhin. Alam niyang hindi basta-basta aalis ang dalawang ito nang walang sinusubukang ibang paraan. "Pasensya na po," singit niya. "Pero malinaw ang sagot ng asawa ko.
Salamat na lang sa pagpunta. Ngumiti pa rin si Renato, ngunit may bahid na ng lamig ang kanyang tinig. Sige po, naiintindihan namin. Pero, sayang. Maganda pa naman sana ang plano namin para sa baryo. Marami sanang mabibigyan ng trabaho. Pagkaalis ng magkapatid, nakahinga ng maluwag si Esteban, pero may nararamdaman siyang kaba. Kilala niya ang ganitong klase ng tao, hindi basta-basta sumusuko. At tama nga siya, makalipas ang 2 linggo, muling bumalik sina Renato at Victor. Ngayon mas mataas na ang alok, pinsang ₱1,000,000. Sinamahan pa nila ng pangako na tutulungan ang pamilya ni Esteban makahanap ng trabaho sa Maynila at bibigyan sila ng bagong bahay doon. Ngunit pareho pa rin ang naging sagot ni Esteban. Kung pera lang ang hanap ko, matagal na sana akong pumayag. Matigas niyang sagot. Pero hindi pera ang sukatan ng halaga ng lupa. Hindi niyo siguro maiintindihan kasi iba ang pagpapalaki sa inyo. Ngumisi si Victor, may halong pang-asar. Baka naman magsisi ka sa huli, Mang Esteban. Sa panahon ngayon, bihira na ang taong hindi natutukso sa pera. Hindi ako natutukso, sagot ni Esteban na mariin ang pinig. Ang tinutupso ng pera ay yung wala ng ibang punapahalagahan. Mula noon, hindi na muling nagpakita sina Renato at Victor sa harap ni Esteban. Sa ibabaw, tila tinanggap na nila ang desisyon. Pero sa likod ng mga ngiti at mamahaling damit, may masama na silang binabalak. Sa loob ng kanilang opisina sa bayan, pinag-uusapan na nila kung paano mapapasakamay ang lupa ng magsasaka. Kahit pa ang kapalit ay paninira ng pangalan at buhay nito. Kung ayaw niyang ibenta, ipapakita natin sa lahat na wala siyang kapasidad na alagaan ang lupa. Malamig na sabi ni Renato habang nakasandal sa swivel chair, nakasindi ang mamahaling tabako. Sumang-ayon si Victor habang pinapakita ang ilang papel at litrato. May mga tao na akong kausap, kapit sa barangay hall, ilang tricycle driver at mga dating may atraso sa kanya. Gagawa tayo ng istorya. Pag kumalat, wala nang gustong makitungo sa kanya. Pipilitin siyang ibenta. Sa kabilang banda, sa baryo, walang kaalam-alam si Esteban na nagsisimula ng mag-ipon ng bala laban sa kanya ang magkapatid. Abala siya sa pag-ani ng palay kasama ang kanyang mga tauhan. Wala siyang ideya na ang tahimik na buhay na pinili niya ay unti-unti nang guguluhin ng mga taong uhaw sa kapangyarihan at yaman. Habang binabagtas niya ang palayan pauwi, napatingin siya sa malayo. Sa gilid ng kanyang lupa, may nakaparadang itim na SUV na kahawig ng ginamit ng magkapatid nang una silang magkita. At doon, kahit malayo, kita niya ang 2 lalaking nakaitim na polo. Tila minamasdan ang buong paligid. May mabigat na kutob si Esteban. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, pakiramdam niya, palapit pa lang ang tunay na unos. Magsisimula ang lahat sa paraang halos hindi napapansin ni Esteban. Isang umaga, habang nagdidilig siya ng mga tanim na gulay, may dumaan na 2 lalaking hindi niya kilala. Nagkunwari silang kumukuha ng tubig sa poso sa gilid ng kalsada, ngunit sa totoo'y pinagmamasdan nila ang kilos ni Esteban. Ano raw pangalan nung magsasakang yan? Bulong ng isa, habang palihim na kinukunan siya ng litrato sa cellphone. Esteban Rivas, sagot ng isa. Sabi ni Boss Renato, unin natin kahit anong kakaibang ginagawa niya. Kahit simpleng pagtingin sa malayo, palabasin natin may sayad. Hindi alam ni Esteban na ang 2 ito ay bayarang tao ng magkapatid na Renato at Victor Manlapig, mga tauhang mag-iimbento ng kwento para sirain siya sa buong baryo. Makalipas ng ilang araw, nagsimulang kumalat ang bulungan sa palengke. Habang si Alicia ay bumibili ng isda, narinig niyang nag-uusap ang 2 tindera. Uy, sabi ng kapitbahay nila Esteban, nagwawala raw sa gabi, sumisigaw mag-isa. Nako, baka nga may tama yun sa isip. Dapat siguro ipacheck na sa ospital. Napatingin si Alicia, ramdam ang kaba. Pasensya na, pero mali po ang narinig ninyo. Hindi totoo yan. Ngunit imbes na tumigil, mumisi lang ang isa. Ikaw pala misis niya. Natural, ipagtatanggol mo siya.
Nagsimulang maramdaman ni Esteban ang kakaibang pagtingin ng mga tao. Sa dati, kapag dumadaan siya sa baryo, binabati siya ng mga kapitbahay. Ngayon, karamihan ay umiwas ng tingin o nagbubulungan kapag malapit siya. Isang hapon, dumating si Kapitan Luis Dagohoy sa kanilang bahay. Nakaupo siya sa may hagdan, hawak ang isang papel. Esteban, sabi ni Kapitan, may natanggap kaming reklamo sa barangay. Ayon sa sulat na ito, ilang beses ka raw nagwawala sa gabi, naninigaw at naghahagis ng gamit. Napaangat ang kilay ni Esteban. Ano? Sino naman ang nagsabi niyan? Wala akong ganyang ginagawa. Hindi tumingin ng diretsyo si Kapitan. Hindi ko na pwedeng sabihin kung sino. Pero kailangan ko itong i-verify. Obligasyon ko bilang kapitan. Si Alicia na nasa likuran, sumabat. Kap, kilala niyo naman si Este? Hindi siya ganoon. Matagal na tayong magkakilala. Alam ko, sagot ni Kapitan Luis, pero trabaho ko lang ito. Hindi alam ni na Esteban at Alicia na si Kapitan Luis ay matagal nang may kasunduan sa magkapatid na manlapig. Kapalit ng pera at posibleng posisyon sa proyekto ng resort, handa itong pumanig sa kahit anong plano ng dalawa. Sa sumunod na linggo, lalo pang lumala ang tsismis. May mga taong nagpapanggap na kapitbahay na nagsasabing nakita raw nilang nakikipag-usap si Esteban sa mga puno sa gitna ng gabi. May iba pang nagkwento na narinig daw nila itong tumatawa mag-isa habang nasa gitna ng palayan. Baka nga naaarawan na masyado, no? Biro ng isa sa talipapa habang nakatingin sa kanya. Hindi nagtagal, pati mga dating kaibigan ni Esteban ay nagsimulang magtanong-tanong. Isang gabi, dumating si Romy, kababata niya, dala ang ilang bote ng alak. Este, totoo ba yung sinasabi nila? Tanong ni Romy habang nakaupo sa bangko sa labas. May sakit ka na raw sa pag-iisip? Alam mo namang gusto lang kitang tulungan kung totoo. Napabuntong hininga si Esteban. Romy, kilala mo ako? Sa dami ng taon natin dito, kailan mo ako nakitang nagwala o gumawa ng kabaliwan? Umiling si Romy. Alam ko, pero iba na kasi ang sinasabi ng mga tao. Ang hirap paniwalaan. Pero ang dami ng nagkukuwento. Sa loob-loob ni Esteban, alam niyang hindi natural na ganito kabilis kumalat ang tsismis. May gumagalaw sa likod nito. Tuwing gabi, habang nakahiga siya, iniisip niya kung sino ang makikinabang kung masisira ang pangalan niya. Dumating ang isa pang insidente. Isang gabi, 10:00, kumakapok si Kapitan Luis sa kanilang bahay. Dala ang 2 tanod. May report ulit na nagwawala ka raw, Este. Seryosong sabi ni Kapitan. Nagulat si Esteban, lalo na't kararaping lang niya mula sa pagbabantay ng ani. Kagagaling ko lang sa bukid. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi nila. Kailangan lang naming mag-check. Sagot ni Kapitan, standard procedure. Pag alis nila, napaupo si Alicia sa lamesa. Hawak ang ulo. Este, hindi na ito normal. May gumagawa nito para siraan ka. Alam ko, sagot ni Esteban. Mahina pero mariin. At kung sino man sila, hindi nila alam kung anong kaya kong gawin kapag lumaban na ako. Habang patuloy ang paninira, unti-unti ring bumabagsak ang tiwala ng komunidad sa kanya. Ang dating mga suki ng kanyang gulay, isa-isa nang naglaho. May mga nagsasabing ayaw na nilang bumili dahil baka raw madala ang malas kung totoo ngang may diferensya siya sa isip. Ang ilang tauhan niya sa bukid, nagbitiw na rin dahil sa takot na madamay sa tsismis. Minsan, habang nagdidilig siya, dumaan ang 2 bata at nagtakbuhan palayo, sabay sigaw, ayun na si Baliw. Napahinto si Esteban. Nakatitig sa lupa, pinipigilan ang sarili. Hindi dahil sa galit lang, kundi dahil sa sakit ng marinig iyon sa sariling baryo na matagal na niyang pinagsilbihan. Sa bayan, habang nagpapalipas siya ng oras sa pagbili ng pataba, narinig niya ang 2 matanda na nag-uusap sa gilid ng tindahan. Sayang si Esteban. Akala ko pa naman matino, pero ayan, nasiraan na raw. Baka kasi masyado nang naiitan sa bukid, ano? Gusto niyang lapitan at itama, pero alam niyang mas lalo lang lalala ang kwento
kapag nagpakita siya ng inis. Kaya pinili niyang dumaan lang, ngunit ang bawat salitang narinig niya ay parang tinik na tumutusok sa kanyang dibdib. Sa bawat araw na lumilipas, malinaw sa kanya, hindi ito basta tsismis lang na galing sa isang kapitbahay. Planado ito at may mabigat na layunin. At sa pinagmamasdan niyang kilos ni Kapitan Luis, halos sigurado na siya kung sino ang nasa likod. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa harap ng bahay at pinagmamasdan ang katahimikan ng bukid, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang lumang sombrero. Sa isip niya, may malinaw na pangako. Kung gusto nila ng laban, bibigyan ko sila. Hindi lang ito tungkol sa lupa, ito tungkol sa pangalan at danal ng pamilya ko. Maaga pa lamang ay abala na si Esteban sa pag-aayos ng patubig nang biglang umalingaw-ngaw ang ingay ng sirena sa kalsada. Napatigil siya at napalingon. Kita niya ang isang puting ambulansya na mabilis na papalapit sa kanyang bakuran. Kasunod ang isang van na kulay asul. Sa gilid nito may nakasulat, San Miguel Mental Health Facility. Bago pa siya makalapit sa tarangkahan, bumaba mula sa van ang 4 na lalaki na nakasuot ng puting uniforme at may dalang clipboard. Sa likod nila may 2 barangay tanod at hindi kalayuan si Kapitan Luis, nakapamewang. Magandang umaga po, Mang Esteban, bati ng isa sa mga nakaputi. Pero malamig ang tono. May utos po kaming dalhin kayo sa pasilidad para sa pagsusuri. Napakunot ang noo ni Esteban. Anong pagsusuri? Wala akong sakit. Sino nagsabi sa inyo na kailangan ko ng ganyan? Lumapit si Kapitan Luis at inilabas ang isang papel na may pirma at tatak. May reklamo at rekomendasyon mula sa ilang residente, Sinasabi rito na ilang gabi ka nang nagwawala, sumisigaw at nagtatapon ng gamit. Kinakailangan ka raw suriin para sa kaligtasan mo at ng komunidad. Mabilis na lumabas si Alicia mula sa bahay, halatang gulat at galit. Ano to, Kap? Wala kayong karapatan na basta na lang siya dalhin. Alam nating lahat na walang ganyang nangyayari. Mrs., sabat ng isa sa mga taga-facility. Standard protocol lang po ito. 15 minutes lang ang initial assessment. Tapos pwede na po siyang bumalik kung normal ang resulta. Normal? Tumaas ang boses ni Alicia. Hindi niyo pwedeng tratuhin ang asawa ko na parang kriminal. Kung may reklamo kayo, dapat may formal na proseso. Sa gilid ng kalsada, nagsimula ng mag-ipon ng mga kapitbahay. May ilan na nag-uusap-usap, may mga nakataas ang kilay, at may mga nakikiyosyoso lang para makita ang gulo. Ayan na nga ba? Bulong ng isang matandang babae. Sabi ko na't may tupak yan. Ayan, sinusundo na. Hindi pa nga nagsasampay ng damit yan kahapon, biglang sumisigaw sa gitna ng bukid. Nakatakot, dagdag pa ng isa. Ramdam ni Esteban ang init sa batok niya, hindi dahil sa araw, kundi sa galit. Alam mo na kasinungalingan. At kung ipipilit nyo yan, malalaman ng lahat kung sino ang nasa likod nito. Tinapik siya ni Alicia sa balikat. Pumasok ka sa loob. Ako na ang kakausap sa kanila. Pero bago pa siya makagalaw, lumapit ang 2 nakaputi at hinawakan siya sa braso. Sir, kailangan lang po namin sumunod sa order. Bitawan niyo yan, sigaw ni Alicia sabay tulak sa isa. Napaatras ang lalaki at natahimik sandali ang paligid. Ma'am, kung magrereklamo kayo, sa munisipyo po kayo dumiretso. Pero ngayon sumunod na lang po tayo para matapos agad. Sa puntong yon, dumating si Romy, kababata ni Esteban. Ano to, Bakit kayo sasakay? Kasinungalingan to, Romy, marin niyang sagot. Gawa-gawa lang para makuha ang lupa ko. Pero halata sa mukha ni Romy na hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan at iyon ang pinakamasakit para kay Esteban. Ang makitang nagdadalawang isip ang mga taong kilala niyang buong buhay. Matapos ang ilang minutong pagtatalo, napilitan ng mga taga-facility na umalis, dala ang banta na babalik sila kapag tumanggi ulit si Esteban. Umalis din si Kapitan Luis, bitbit ang ngiti na may halong pananakot. Akala ni Esteban tapos na ang lahat, pero kinabukasan, mas matindi ang sumalubong sa kanila. May kumalat na video sa social media ng baryo. Kitang-kita si Esteban
na parang nagsisigaw at nagwawala sa gitna ng kanyang bakuran. Ang hindi alam ng marami, ito ay edited na footage. Ginamit ng mga tauhan ng manlapig ang lumang video kung saan tinatawagan niya ang kanyang mga tauhan sa bukid at pinutol piraso ito para magmukhang sumisigaw siya ng walang dahilan. Sa video, may caption pang, "Delikado na ito, sana matulungan bago may masaktan." Mabilis itong kumalat sa group chat ng barangay at sa Facebook page ng munisipyo. Habang tinitingnan ni Alicia ang cellphone niya, halos mabasag ito sa higpit ng hawak niya. "Este, tingnan mo to." Pinanood ni Esteban at sa bawat segundo ng video, ramdam niyang sinasakal ang reputasyon niya. Nakakadiri, hindi na lang ako ang sinisira nila, pati pagkatao ko. Paglabas niya ng bahay kinabukasan para magtinda sa palengke, wala na ang mga dati niyang suki. Ang ilan, nakatingin sa kanya na parang may kinakatautan. Ang iba naman, umiwas at nagkunwaring may kausap sa cellphone para lang hindi siya makausap. "Mang Esteban, baka sa susunod na lang po. May ibang order na ako," sabi ng isa niyang dating suki na dati laging nauubusan sa dami ng binibili. Pag-uwi niya, halos kalahati lang ng karaniwang benta ang naipon niya. Nakaupo si Alicia sa lamesa, nakatungo. "Paano tayo mabubuhay kung tuloy-tuloy to, Este? Unti-unti na tayong tinatalikuran ng mga tao." Humugot ng malalim na hininga si Esteban. "Hindi ako susuko. Kung gagamit sila ng kasinungalingan, gagamitin ko ang katotohanan. Pero kailangan nating maging maingat. Lalo na ngayon, handa silang gawing kahit ano para makuha ang lupa." Sa labas, unti-unti nang bumabalot ang dilim. Pero sa isipan ni Esteban, malinaw na malinaw ang direksyon ng giyera. Sisimulan na niya ang laban kahit gaano pa kabigat ang kaharapin. Mula nang kumalat ang peking video at ang maling balitang delikado ang pamilya Rivas, unti-unting nag-iba ang takbo ng kanilang buhay. Isang umaga, umuwi si Alicia mula sa paaralan ng mas maaga kaysa karaniwan. Nakayuko ito at mahigpit na hawak ang envelope na may tatak ng school district. Pagpasok niya sa bahay, tinanong agad siya ni Esteban, "Licia, bakit maaga ka? May sakit ka ba?" Umiling si Alicia pero halatang naninginig ang kamay. "Esther, tinanggal na ako sa trabaho." Nanlaki ang mata ni Esteban. "Ano? Bakit?" Pinunasan ni Alicia ang luha bago nagsalita. "Sabi ng principal, maraming magulang ang nagrereklamo. Ayaw daw nilang ituro ko sa mga anak nila dahil baka madala raw ang delikado nating pamilya. Ayoko sanang paniwanaan, pero kita ko sa mukha ng principal na pipilitan lang siya. Sabi niya, mas mabuti raw kung mag-resign na lang ako para hindi na lumaki ang gulo." Tahimik si Esteban ng ilang segundo, hawak ang gilid ng mesa, pilit pinipigilan ang galit. Wala na silang pakialam sa totoo, Licia. Naniniwala sila sa kwento ng mga halang ang bituka. Samantala, si Marco naman na dati masayahin at laging may kasama sa eskwela, biglang naging tahimik. Isang hapon, umuwi siyang marahan, dala ang bag na parang mas mabigat kaysa dati. "Anak, bakit parang malungkot ka?" tanong ni Alicia habang inihahain ang merienda. Nag-angat ng tingin si Marco at humugot ng malalim na buntong hininga. "Mama, tinatalikuran ako ng mga kaibigan ko. Kanina, naglalaro sila ng basketball, pero nang lumapit ako, sinabi nila na baka mahawa sila sa sakit sa pag-iisip ng tatay ko. Tapos iniwan nila ako. Kahit si Jeric, best friend ko, umiwas na." Napayuko si Alicia at hinaplos ang buhok ng anak. "Walang sakit ang papa mo, anak. Mali ang sinasabi ng mga tao, pero minsan kahit alam nating mali, mas malakas pa rin ang kasinungalingan kapag paulit-ulit inuukit sa utak ng tao. Mas masakit ang sinapit ni Isla sa elementarya. Sa klase habang gumuguhit siya ng tanawin ng bukid, may 3 kaklase siyang lumapit. 'Uy, yan ba yung bukid ng tatay mong baliw?' sabi ng isa sabay tawa. Baka naman habang nagpipinta ka, bigla ka ring magwala. Kagaya niya, dagdag pa ng isa. Hindi na nakapagsalita si Isla, binaba na lang niya ang ulo
at tinakpan ng buhok ang kanyang mukha. Pag-uwi niya, diretso siyang pumasok sa kwarto, ni hindi nagbihis at tahimik na umiyak sa ilalim ng kumot. Sa bukid, ramdam din ni Esteban ang epekto. Ang mga regular na bumibili ng palay at gulay sa kanila, isa-isa nang naglaho. Si Mang Cardo, na dating kumukuha ng 5 sako kada linggo, biglang tumanggi. "Pasensya na, Este," sabi nito, iwas ang tingin. "May ibang supplier na akong nahanap. Alam mo na, maraming naririnig ang mga tao, mahirap na." Maging ang malapit na tindahan sa bayan, tinanggihan na rin ang mga produkto nila. "Este, baka kasi may masabi ang mga customer ko, mahirap na. Alam mo na, dahil dito malaki ang ibinaba ng kita nila. Dati sapat para sa bayarin at panggastos sa eskwela ang kinikita sa ani. Ngayon, kulang na kahit sa pambili ng pataba. Marami ng gulay ang nasisira sa kamalig dahil walang bumibili. Sa kabila ng paghihirap, hindi pa roon natapos ang paninira." Isang umaga, pagkagising ni Esteban, nakita niyang may nakakalat na sako-sakong basura sa gilid ng kanilang lupa. Mga sirang bote, tirang pagkain at pati patay na manok. Malayo pa lang, umaalingasaw na ang baho. "Este, tingnan mo to," sigaw ni Alicia mula sa may tarangkahan. Lumapit si Esteban, pinipigilan ng inis. Sino kayang may gawa nito? Alam na nga ng lahat na dito tayo umukuha ng pananim. Maya-maya, may dumaan na 2 kabataang nakasakay sa motor, nakangisi. "Uy, baka magalit si Baliw!" sigaw ng isa bago humarurot. Sa gabing iyon, magkasama silang nag-ayos at naglinis ng paligid. Habang pinupulot ni Esteban ang mga bote, nagsalita si Alicia. Mababa ang boses. "Este, hanggang kailan natin kakayanin to? Kahit anong paliwanag natin, ayaw pa rin nila maniwala." Matagal bago sumagot si Esteban. "Hanggat kaya natin, lalaban tayo, pero kung wala na talagang natitirang paraan." Huminto siya, huminga ng malalim. "Baka kailangan na nating isaalang-alang na umalis." Sa mga sumunod na linggo, lalong tumindi ang presyur. Pati ang ibang kaanak ni Alicia sa kabilang bayan, pinayuhan silang ibenta na ang lupa. "Licia," sabi ng kapatid niyang si Marivic sa telepono, "kung talagang ayaw na sa inyo ng mga tao dyan, bakit hindi nyo na lang ibenta at magsimula sa ibang lugar? Ayoko nang marinig na pinahihirapan kanila." Kahit mabigat sa dibdib, dumating sa punto na napag-usapan na nilang mag-asawa ang posibilidad ng pagbebenta. Isang gabi, habang nasa kusina at pinapakinggan ang ulan sa bubong, binuksan ni Alicia ang usapan. "Este, kung ibebenta natin ang lupa, magkakapera tayo para makabili ng bahay sa bayan. Makakahanap ka ng ibang lupang mas maliit, pero ligtas tayo." Tahimik si Esteban. Hawak niya ang lumang larawan ng kanyang ama at lolo, nakatayo sa gitna ng parehong lupang iyon. "Este, kung ibebenta natin ang lupa, magkakapera tayo para makabili ng bahay sa bayan." Tahimik si Esteban. Hawak niya ang lumang larawan, ang kanyang ama at lolo, nakatayo sa gitna ng parehong lupang iyon. "Kung ibebenta natin to, parang isinuko ko na rin ang lahat ng ipinaglaban ng pamilya ko. Pero kung ganito rin lang ang mangyayari sa mga bata." Walang nagsalita pagkatapos noon. Tanging tunog ng ulan at hampas ng hangin sa bintana ang pumuno sa katahimikan. Sa puso ni Esteban, may mabigat na tanong. Kung ipagpapatuloy nila ang laban, hanggang saan? At kung susuko sila, ano ang kapalit ng katahimikan? Sa isip niya, alam niyang papalapit na sila sa puntong kailangang mamili. Magpatuloy sa pakikibaka o iwan ang lupang minahal niya buong buhay. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malinaw na hindi hihinto ang mga taong gustong bawiin ang lahat sa kanila. Isang hapon na makulimlim, habang si Esteban ay nakaupo sa balkonahe at tila ba iniipon ang lakas ng loob para harapin ang susunod na araw, may isang lumang jeep na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mula rito, bumaba ang isang matandang lalaki na may suot na lumang sombrero, may hawak na baston
at nakangiti sa kabila ng mga kulubot sa muka. Esteban, anak ka nga ni Ruben, mahinahong bati ng matanda. Napabangon si Esteban, bahagyang nagulat. Mang Ireneo, kayo po ba yon? Oo, ako nga, tumawa ng mahina ang matanda. Kaibigan ako ng iyong ama. Huling pagkikita natin, maliit ka pa, halos di pa marunong mag-araro. Lumabas si Alicia, dala ang 2 tasa ng kape. Magandang hapon po, Mang Ireneo. Tuloy po kayo. Habang nakaupo na sa loob, nagsimulang magkwento ang matanda. Anak, matagal na kitang binabalita-balitaan mula sa Maynila. Naririnig ko ang tungkol sa kalagayan mo ngayon at kilala ko rin ang mga taong nasa likod nito. Ang mga manlapig, matagal ko nang sinusundan ang galaw ng pamilya nila. Nakatungo si Esteban, nakikinig ng mabuti. Alam ko pong masama ang ugali ng magkapatid na yon, pero hindi ko akalaing ganyan sila kadesidido na sirain kami. Kumigop ng kape si Mang Ireneo bago nagpatuloy. Hindi lang ikaw ang una nilang biniktima. Sa Maynila, 3 pamilya ang nawala ng lupa dahil sa gawa-gawang kaso. May isa pa sa Cavite na halos mawala ng buhay matapos labanan sila. Malakas ang koneksyon nila sa ilang opisyal, pero may butas ang mga plano nila at yon ang dapat nating hanapin. Sumabat si Alicia, halata ang pag-asa sa boses. Ibig sabihin po, may paraan para maligtas kami? Tumangot si Mang Ireneo. Meron, pero hindi sa pamamagitan ng padalos-dalos. Hindi pwedeng puro galit. Kailangan natin ng ebidensya. Solid at hindi maitinag kahit sa korte. Ebidensya? Tanong ni Esteban. Paano kung halos lahat ng tao sa baryo ay naniniwala na sa kanila? Mumiti si Mang Ireneo at inilabas mula sa bag ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at inilabas ang ilang maliliit na kamera at voice recorder. Ganito, kailangan mong makuha ang totoong ginagawa nila. Hindi ang sabi-sabi, kundi malinaw na larawan, malinaw na boses. At bago nila malaman, ikaw na ang may hawak ng alas. Kinuha ni Esteban ang isa sa mga kamera. Tinitigan ito. Hindi pa ako nakagamit nito. Kaya nga tuturuan kita, sagot ni Mang Ireneo. Una, ilalagay mo ito sa mga lugar na malapit sa kalsada kung saan sila dumadaan. Ikalawa, maglagay ka rin sa paligid ng lupa mo para kung may magtapon ulit ng basura o gumawa ng gulo, malinaw na makukuha. Ano po naman ang recorder? Tanong ni Alicia habang sinusuri ang isa. Iyan, ilagay niyo sa mga lugar kung saan madalas mag-usap ang mga tao. Pero siguraduhin niyo na legal ang paraan. Halimbawa, kung may lalapit sa inyo para mag-alok ng suhol o magbanta, naka-on na agad yan. Sa gabing iyon, tumagal ng halos 2 oras ang pagtuturo ni Mang Ireneo kina Esteban at Alicia kung paano mag-operate ng mga kagamitan. Tinuruan din niya sila ng tamang timing para mag-record ng hindi halata. Sabi ng matanda habang nag-aayos ng gamit, ang pinakamahalaga dito, huwag kang magpakita ng takot o galit sa kanila. Hayaan mo silang magpatuloy sa ginagawa nila. Mas malaki ang tsansa nating mahuli sila kapag kampante sila. Tahimik na tumango si Esteban, pero sa loob-loob niya, umaapaw ang determinasyon. Mang Ireneo, kung makukuha natin ang ebidensya, ano ang susunod? Kapag kumpleto na, saka natin idadaan sa tamang tao. Hindi kay kapitan, hindi sa mga tao dito sa baryo. May kakilala ako sa Maynila, abogado pa rin, matapat at walang kinatatakutan. Siya ang magdadala nito sa piskalya. Bago umalis si Mang Ireneo, dag-iwan siya ng huling bilin. Anak, tandaan mo, ang laban na ito ay hindi lang para sa iyo. Para rin ito sa lahat ng magsasaka na pwedeng maging susunod na biktima. Kapag natalo mo sila, hindi lang lupa mo ang nailigtas mo, pati pangalan ng maraming katulad mo. Kinagabihan sabay sina Esteban at Alicia na lumabas sa bakuran. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula silang mag-install ng mga kamera sa mga poste, sa ilalim ng bubong ng kamalig at sa tabi ng irigasyon. Nilagyan din nila ng recorder ang maliit na lamesa sa tindahan ng gulay para sakaling may magtanong o magbitiw ng masasamang salita, malinaw na maitatala. Para tayong nagiging espiya, biro ni Alicia.
Bagaman halata ang taba sa kanyang tinig. Kung yan ang kailangan para iligtas tayo, gagawin natin. Sagot ni Esteban, mahigpit ang hawak sa isa pang camera. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggong puro dagok ang dumating sa kanila, muling nakaramdam si Esteban ng apoy sa dibdib. Hindi apoy ng galit na walang direksyon, kundi apoy ng laban na may malinaw na layunin. Alam niyang hindi magiging madali ito at posibleng mas tumindi pa ang pagsubok. Pero sa tulong ni Mang Ireneo, nagsisimula ng mabuo ang plano para mabawi ang pangalan nila at para mapaalala sa mga manlapig na hindi lahat ng magsasaka ay basta-basta sumusuko. Mula nang umalis si Mang Ireneo, malinaw na kay Esteban ang magiging susunod na galaw. Kailangang magpanggap siyang sumusuko para mas lalong maging kampante ang magkapatid na manlapig at ilabas nila ang tunay nilang kulay. Isang umaga, nagpunta siya sa barangay hall. Dala ang peking referral mula sa isang kaibigan ni Mang Ireneo na nagtatrabaho sa isang maliit na health clinic sa bayan. Ipinakita niya ito kay Kapitan Luis. "Kap," wika ni Esteban, pilit na pinapakalma ang boses. "Nagpasya na ako na sumailalim sa therapy. Para matapos na tong chismis, hindi ko na kayang makipagtalo sa mga tao." Kumislap ang mata ni Kapitan na halatang natuwa sa narinig. "Aba, mabuti naman yan, Este. Alam mo, para sa ikabubuti mo rin yan at ng lahat." Mabilis kumalat sa baryo ang balita na handa na si Esteban magpagamot. At gaya ng plano ni Mang Ireneo, mas naging kampante ang magkapatid na manlapig. Nakita na ni Esteban ang resulta agad. Dumaan si Renato sa tindahan isang araw, mumiti at kumaway sa kanya, para bang hindi siya nito pilit na pinapalayas sa baryo. Pero sa likod ng palabas na ito, abala si Esteban at Alicia sa pagkuha ng ebidensya. Inamit nila ang maliit na drone na iniwan ni Mang Ireneo para suriin ang mga kalapit na lupa. Isang hapon, pinaandar ni Esteban ang drone mula sa kanilang bakuran. Dahan-dahan itong lumipad papunta sa kabilang baryo kung saan may balitang may kinukuha ring lupain ang mga manlapig. "Licia, tingnan mo to," bulong ni Esteban habang pinapanood sa tablet ang live feed ng drone. Sa video, malinaw na makikita ang ilang gusaling itinatayo sa lupa na pag-aari pa rin ng ibang magsasaka. Walang kahit anong legal na karatula o permit. May mga truck na naghahakot ng materyales at mga trabahador na abala sa paggawa. "Wala silang permit yan, sigurado ako," wika ni Alicia. "Kapag nakuha natin to ng malinaw, malaking ebidensya yan." Ilang araw matapos nito, dumating ang pagkakataon para makuha ang mas malaking patunay. Gamit ang isang maliit na voice recorder na itinago ni Esteban sa bulsa ng kanyang lumang jacket, pumunta siya sa talipapa kung saan kadalasang nagkakape ang magkapatid na manlapig kasama ang kanilang mga tauhan. Umupo siya sa alapit na lamesa at nagkunwaring abala sa pagkain ng lugaw. Hindi niya kailangan maghintay ng matagal. Narinig niya mismo si Renato, mababang boses pero malinaw. Kung ayaw pa rin ibenta ni Rivas, pasunugin natin ang kamalig niya. Pag wala na yon, saan siya kukuha ng puhunan? Sumang-ayon si Victor. "Oo, siguraduhin mo lang na wala siya doon. Ayokong mabalita na tayo ang gumawa, pero siguraduhin natin na matatakot siya at bibigay." Ramdam ni Esteban ang init ng dugo niya pero pinigil niya ang sarili. Nasa plano ito. Mas mabuting makuha ng buo ang usapan kaysa mabuko na may nakikinig. Nang makauwi siya, agad nilang pinakinggan ni Alicia ang recording at malinaw na malinaw ang tinig ng magkapatid. Kasabay nito, sinimulan din ni Mang Ireneo na kumuha ng testimonya mula sa ibang biktima. Isang gabi, dumating sa bahay ni na Esteban si Aling Perla, isang biyuda na dating may 5 ektarya ng palayan. "Esteban, 3 taon na ang nakalipas. Ganito rin ang ginawa nila sa akin. Kumalat ang balitang may utang ako sa kanila, kahit hindi totoo. Isang araw, may dumating na sheriff at may papel na peke ang pirma ko. Pinirmahan daw ako na ibenta sa kanila ang lupa. Sunod na dumating ay si Mang Efren, matandang magsasaka na halos lumpo na. Naman, tinakot nila na sisirain ang irigasyon ko
kung hindi ko pipirmahan ang kontrata. Wala akong nagawa. Ngayon, wala na akong lupa at nakikitira na lang sa anak ko. Bawat salaysay ay isinusulat at nire-record ni Mang Ireneo. Kailangan natin ng 3 bagay, paliwanag niya kay Esteban. Una, pisikal na ebidensya tulad ng video ng illegal construction. Pangalawa, audio o video ng mga mismong plano nila at nakuha mo na yun. Pangatlo, testimonya ng mga biktima. Kapag kumpleto ito, mabubuo na natin ang kaso. Lumipas ang mga linggo, patuloy ang pangongolekta nila ng ebidensya. May araw na naglilibot si Esteban na tila ba walang alam, pero sa ilalim ng kanyang sombrero ay may nakakabit na microcamera na kuha ang mga tauhan ng manlapig habang nagtatawanan tungkol sa mga nabiktima nila. May mga gabi namang pinapaandar niya ang drone para mag-monitor ng galaw sa lupa, lalo na kung may kalakip na panganib sa kanyang ari-arian. Wika ni Alicia isang gabi habang pinapakinggan nila ang pinakabagong recording. Unti-unti, nabubuo na to. Nakikita ko na ang wakas ng pang-aabuso nila. Tumango si Esteban ngunit alam niyang hindi pa iyon ang huling laban. Oo, pero hanggang wala pa tayo sa korte, hindi pa tayo ligtas. Kailangang patuloy tayong magpanggap na mahina para bumaba pa ang depensa nila. Sa mga mata ni Esteban, malinaw na ang susunod na hakbang. Ipunin ang lahat ng patunay at siguraduhing hindi ito mawawala, kahit pa may sumubok na pigilan sila. Unti-unti, ang dating tahimik na magsasaka ay nagiging isang maingat at matalinong mandirigma, hindi ng lupa kundi ng katotohanan. Madilim at tahimik ang buong baryo ng gabing iyon. Tanging huni ng mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin mula sa palayan ang maririnig. Sa bahay, mahimbing na natutulog sina Alicia, Marco at Isla habang si Esteban ay gising pa. Nakaupo sa balkonahe at may hawak na tasa ng kape. Hindi niya alam kung bakit, pero may mabigat na kutob siyang hindi mapakali. Bago pa siya nakapasok sa loob, bigla niyang naamoy ang malakas na sinaw ng gasolina mula sa direksyon ng kanilang kamalig. Napakunot ang noo niya at mabilis siyang bumaba ng hagdan. Dahan-dahan siyang naglakad, bit-bit ang flashlight, hanggang sa di kalayuan ay nakita niya ang 3 lalaking nakaitim at may takip ang muka, nagbubuhos ng likido sa paligid ng kamalig. "Hoy! Anong ginagawa niyo dyan?" sigaw ni Esteban. Nagulat ang mga lalaki, agad nilang hinagis ang dalang lalagyan at isa sa kanila ang nagsindi ng posporo. Mabilis na umislap ang apoy sa gilid ng kamalig, ngunit mabuti na lang at basa ang lupa dahil sa ulan noong hapon, kaya hindi agad kumalat ang apoy. Tumakbo si Esteban para apakan ito, ngunit bago niya pa mahabol ang lahat, nagsitakbo na palayo ang 3 lalaki, sumakay sa isang motorsiklo at mabilis na nawala sa dilim. Mabilis na dumating si Alicia. Gising na gising at takot na takot. "Este, ano yun? Narinig ko yung sigaw mo." "Huwag kang mag-alala, Licia. Hindi sila nagtagumpay. Pero alam kong tao yun ng mga manlapig." Kinabukasan, agad niyang tinawagan si Mang Ireneo. "Mang Ireneo, nagpunta sila kagabi. 3 lalaki. Halos masunog ang kamalig." Tahimik sa kabilang linya bago sumagot ang matanda. "Kalma ka lang, Este. Hindi nila alam. Nakuha natin sila sa CCTV." Doon lang naalala ni Esteban na may kamera sa poste malapit sa kamalig na itinuro ni Mang Ireneo kung paano ilagay. Ilang oras lang ang lumipas. Dumating ang matanda, dala ang laptop. Pinakita niya kay Esteban at Alicia ang malinaw na video. Kitang-kita ang 3 lalaki pati ang motorsiklong ginamit nila. At kahit nakamaskara, malinaw ang katawan at kilos ng isa. Nakilala nilang tauhan ni Renato Manlapig. "Heto ang gagamitin natin," sabi ni Mang Ireneo. "Ipapadala ko ito sa isang kaibigan ko sa Maynila na nagtatrabaho sa media. Kilala siya sa pagsisiwalat ng katiwalian. Kapag nailabas to, mahihirapan na silang itago ang ginawa nila." Makalipas lang ang 1 araw, lumabas sa online news ang balita. Magsasaka sa San Hilario, tinangkang sunugin ang kamalig. Tao umano ng kilalang negosyante, sangkot. May kasamang malinaw na footage mula sa CCTV.
At sa caption ay nakasaad kung paano matagal nang pinipilit ng mga land developer na bilhin ang lupa ng biktima. Sa loob ng ilang oras, nagtrending sa social media ang kwento ni Esteban. Libu-libong netizen ang nagbahagi ng video at nagkomento ng mga salitang nagbibigay suporta. "Solid to, ipaglaban mo lupa mo kuya. Nakakagigil, dapat ikulong yang mga manlapig. Grabe, pati magsasaka hindi pinapatawad. Guys, stand with Esteban." Hindi nagtagal, may tumawag mula sa isang NGO na tumutulong sa mga magsasaka na biktima ng land grabbing. Si Attorney Grace Villanueva, isang kilalang abogado sa sektor ng agraryo, ang nagsalita sa telepono. "Ginoong Rivas, nakita namin ang video at nabasa ang sitwasyon nyo. Nais naming mag-alok ng tulong. Libre, kami na ang hahawak sa kaso ninyo laban sa mga manlapig." Nagkatinginan sina Esteban at Alicia at halos maluha si Alicia sa pag-asa. "Maraming salamat po, Attorney Grace. Hindi nyo alam kung gaano kalaking tulong to para sa amin." Kasabay ni po, may dumating ding tawag mula sa isang vlogger na kilala sa paggawa ng investigative content sa YouTube. Nais daw niyang puntahan si Esteban para makapanayam at maipakita sa mas maraming tao ang totoong nangyayari sa baryo. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan ng pang-aapi, naramdaman ni Esteban na nagsisimula nang mabasag ang taktikang paninira ng magkapatid. Kung dati ay puro chismis at peking balita ang kumakalat, ngayon ay may malinaw na pruweba na lumalabas sa publiko at ito mismo ang nagbabalik ng tiwala sa ilang tao sa baryo. Isang hapon, habang nasa palengke si Esteban para magtinda, may lumapit na matandang babae na dati umiwas sa kanya. "Pasensya ka na Esteban, akala ko noon totoo ang mga chismis, pero nakita ko yung balita at mali pala kami. Kung kailangan mo ng saksi, handa akong tumestigo." Kahit na hindi pa tapos ang laban, alam ni Esteban na ito na ang simula ng pagbawi nila. Hindi lang ng kanilang pangalan, kundi ng kanilang dangal at karapatan sa lupang minahal nila buong buhay. Sa gabing iyon, habang magkasamang nag-aayos ng mga ebidensya kasama si Mang Ireneo, naramdaman niya na mas matatag na siya kaysa dati. At sa isip niya, malinaw na kung handa siyang tumindig noon para sa lupa. Ngayon ay mas handa siyang lumaban, dala ang suporta ng mga taong muling naniwala at ang lakas ng katotohanan na hindi na kayang itago ng mga manlapig. Makalipas lamang ang 2 linggo mula nang maging viral ang CCTV footage ng tangkang pagsunog sa Kamalig, dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Esteban at ng lahat ng sumusuporta sa kanya, ang pagsasampa ng kaso laban sa magkapatid na manlapig. Kasama sina Mang Ireneo, Attorney Grace Villanueva at ilang miyembro ng NGO, nagtungo si Esteban sa Provincial Hall of Justice. Nasa harap nila ang makapal na folder ng mga ebidensya, malinaw na video mula sa CCTV, audio recordings ng mismong plano ni Renato at Victor na sunugin ang Kamalig at testimonya mula sa mga biktima ng kanilang panglilinlang. "Ginoo," wika ni Attorney Grace habang nasa hallway sila, "ang isasampa natin ay attempted arson, libel at harassment. 3 mabibigat na kaso ito at lahat ay suportado ng matibay na ebidensya. Huwag kang mag-alala, hawak natin ang katotohanan." Tahimik lang si Esteban, pero ramdam niya ang tibok ng puso niya sa kaba at galit. Matagal niyang pinangarap na makarating sa puntong ito. Dumating ang unang araw ng pagdinig. Punong-puno ang loob ng korte, hindi lang ng mga taga-baryo, kundi pati ng mga mamamahayag mula sa Maynila na gustong masaksihan ang paglilitis. Sa isang panig, nakaupo si Esteban kasama ang kanyang mga abogado. Sa kabilang panig, naroon sina Renato at Victor, nakasuot ng mamahaling Amerikana, tila ba nananabik pang makipaglaro sa sistema. Sa pagbubukas ng paglilitis, malinaw ang tono ng hukom. Si Judge Ramon Velasco, isang matandang kilala sa pagiging mahigpit sa korupsyon. Ang kasong ating tatalakayin ay may kinalaman sa tangkang pagsunog, paninira ng reputasyon at panggigipit sa isang mamamayan ng San Hilario.
nais kong paalalahan ang lahat na panatilihin ang kaayusan. Isa-isa, iprinisinta ni Attorney Grace ang mga ebidensya. Una ang CCTV footage. Sa malaki at malinaw na monitor sa gilid ng courtroom, kitang-kita ang tatlong lalaking nagbubuhos ng gasolina sa paligid ng kamalig ni Esteban. May close-up pa ng motorsiklong ginamit at ng isang tauhang kilalang-kilala ng maraming residente. Your Honor, sabi ni Attorney Grace, ang taong ito ay tauhan mismo ni Ginoong Renato Manlapig. Narito po ang payroll records na nagpapatunay na empleyado siya ng Manlapig Realty and Development. Tumango ang hukom at binalingan ang kampo ng magkapatid. Ano ang masasabi ninyo dito? Tumayo ang abogado ng Manlapig at nagpunwaring kalmado. Your Honor, fabricated po ang video na yan. Maaaring deepfake o edited lamang. Hindi pa siya natatapos nang iharap ni Attorney Grace ang pangalawang ebidensya, isang audio recording. Malinaw ang boses ni Renato at Victor. Pinaplano ang pagsunog ng kamalig. Nang marinig ito, nagsimula ang bulungan sa loob ng korte. Kung ayaw pa ring ibenta ni Rivas, pasunugin natin, malinaw na sabi ni Renato sa recording. Sumunod ang tinig ni Victor, siguraduhin mo lang na wala siya doon. Hindi maitago ng magkapatid ang bahagyang pagkagulat nila. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa kalagitnaan ng recess, isang court clerk ang nagmamadaling pumasok sa opisina ng hukom. Your Honor, may gustong makipagkita sa inyo. Galing sa kampo ng depensa, lumabas ang balita. Tinangkang suhulan ni Renato at Victor ang hukom ng malaking halaga kapalit ng pagbasura sa kaso. Ngunit hindi nila alam, kilala si Judge Velasco bilang walang kinatatakutan. Ibinunyag agad ng hukom ang tangkang suhulan sa open court. Ngayong umaga lamang, malakas na pahayag ni Judge Velasco. Sinubukan ng kampo ng depensa na impluwensyahan ang hatol ng korte sa pamamagitan ng pera. Ipinapaalam ko sa lahat na ang ganitong gawain ay isang insulto sa hustisya at idinadagdag ko ito bilang hiwalay na faso laban sa kanila. Nagsigawan ng mga tao sa loob ng korte. May ilan na napapalakpak at may iba namang sumipol bilang pagsuporta sa hukom. Sa sumunod na araw ng pagdinig, dumating ang pinakamabibigat na testimonya. Isa-isa, umasok ang mga dating biktima ng Manlapig. Si Aling Perla, hawak ang litrato ng kanyang nasirang bahay, tumayo sa gitna ng courtroom. Dahil sa kanila, nawalan ako ng lupa, pinapirma nila ako sa papel na hindi ko naiintindihan. Sabi, pirma lang para sa loan, pero deed of sale pala. Si Mang Efren, nakasaklay tumingin ng diretsyo kay Renato. Tinakot nila ako na sisirain ang irigasyon ko kung hindi ko pipirmahan ang bentahan. Wala akong nagawa. Simula noon wala na akong maipamanang kahit isang dangkal sa mga anak ko. May isa pang magsasaka mula sa kabilang bayan, si Leo Jacinto, na ikinuwento kung paano sila pinaalis sa lupa sa loob lamang ng 3 araw, gamit ang pekeng eviction order. Habang isa-isang inilalatag ang mga kwento, unti-unting nagbabago ang tingin ng mga tao sa courtroom. Ang dating masamang imahe na idinikit kay Esteban ay napapalitan ng malinaw na larawan kung sino talaga ang uhaw sa kapangyarihan at walang pahundangang nandaraya. Sa gilid ng kanyang upuan, bahagyang napangiti si Esteban. Hindi dahil masaya siya sa paghihirap ng magkapatid, kundi dahil sa wakas, naririnig na ng lahat ang matagal ng totoo. Paglabas nila ng korte sa araw na iyon, sinalubong si Esteban ng mga mamamahayag. Ginoong Rivas, ano ang masasabi ninyo sa takbo ng kaso? Tanong ng isang reporter. Simple lang, sagot ni Esteban, diretso ang tingin. Hindi ko ito laban lang. Laban ito ng lahat ng magsasaka na tinangka o tinangkaan pang nakawan ng lupa. Sana magsilbing babala ito na hindi lahat ng tao ay pwedeng bilhin ng pera. Sa tabi niya, tumango si Mang Ireneo. At kapag ang taong mapayapa ay ginising ng pang-aabuso, huwag kayong magtaka kung lumaban siya ng buo. Alam ni Esteban na malayo pa ang huling hatol, pero sa mga pangyayaring iyon, malinaw na bumabalik na ang hustisya sa panig nila. At sa bawat araw ng paglilitis, mas lalong nalalantad sa lahat kung sino talaga ang tunay na baliw. Hindi siya, kundi ang mga taong handang gawin ang lahat, makuha lang ang kapangyarihan.
Makalipas ang ilang buwan ng matinding paglilitis, tuluyang lumabas ang hatol. Guilty ang magkapatid na Renato at Victor Manlapig sa kasong attempted arson, libel at harassment. Kasama pa ang dagdag na kaso dahil sa tangkang panunuhol sa hukom. Ang desisyon ay ikinagalak hindi lamang ng pamilya Rivas, kundi pati ng maraming magsasaka sa San Hilario at sa mga karatig bayan. Kinabukasan, nagsimulang bumuhos ang suporta mula sa iba't ibang panig. Unang dumating ang balita mula sa NGO na pumulong sa kanila sa kaso. Ginoong Rivas, sabi ni Attorney Grace sa tawag, nais naming ipaalam na may grant na inaprubahan para sa inyo. Sapat ito para makapagtayo kayo ng isang modernong rice mill dito mismo sa inyong baryo. Nanlaki ang mata ni Esteban. Rice mill? Yung may automatic na separator at dryer? Oo, sagot ni Attorney Grace. Para hindi na kayo magpadala ng palay sa bayan para ipagiling. Mas malaki ang kikitain ninyo at makakatulong pa kayo sa iba pang magsasaka rito. Pagkababa ng telepono, agad niyang tinawag si Alicia. Licia, alam mo ba? Magkakaroon tayo ng sariling rice mill? Natulala si Alicia sandali, tapos ngumiti. Este, ibig sabihin, mas mabibigyan natin ng pagkakataon ang mga magsasaka dito na hindi sila depende sa mga middleman. Mas mabilis ang kita. Hindi lamang iyon. Ilang araw matapos ang anunsyo, dumating din ang ilang pribadong kumpanya. May nag-aalok ng mga makabagong traktora, may nagbigay ng libreng binhi, at may nag-sponsor ng patubig system para sa kanilang baryo. Ang iba, gusto lang magbigay ng pondo para ipagpatuloy ang laban kontra land grabbing. Mabilis kumalat ang balita sa mga karatig bayan. May mga mamimili mula sa iba't ibang lugar, Bulan, Stamaria at maging sa kabilang probinsya na naglakbay para makipag-ayos ng direkta kay Esteban. Mang Esteban, sabi ng isang may-ari ng malaking karinderya, kayo na po ang regular supplier namin ng bigas at gulay. Gusto namin direkta sa inyo bibili. Dumoble ang kita ni Esteban, hindi lamang dahil sa dami ng bumibili, kundi dahil wala ng mga taong naninira sa kanila. Ang dating bakanteng bahagi ng kanilang lupa ay tinamnan muli at sa tulong ng rice mill, mabilis ang proseso mula anihan hanggang pagbenta. Isang umaga, habang abala si Esteban sa pag-aayos ng patubig, dumating si Alicia mula sa bayan, bit-bit ang isang sobre. Ngumiti siya ng malawak. Nakabalik na ako sa trabaho. Agad siyang niyakap ni Esteban. Seryoso ka? Ibig sabihin, bumalik ka na sa pagtuturo? Oo, tinawagan ako ng prinsipal. Humingi siya ng tawad sa nangyari dati. Sabi niya, napatunayan na ng lahat na walang katotohanan ang chismis laban sa pamilya natin. May opening sa grade 5 class at ako raw agad ang naisip niya. Sa gabing iyon, sabay silang nagdasal ng pasasalamat. Para sa kanila, hindi lamang ito pagbabalik ng kabuhayan, kundi simbolo ng pagbabalik ng dignidad na matagal nilang ipinaglaban. Ilang linggo pa ang lumipas. Nagsimula na ang konstruksyon ng rice mill. Mula umaga hanggang hapon, makikita ang mga tauhan na nagbubuhat ng semento at bakal, habang si Esteban ay abala sa pakikipag-usap sa mga engineer. Dumating din ang ilang magsasaka mula sa ibang bayan para tumulong, dala ng inspirasyong nakuha nila mula sa kwento ng pamilya Rivas. Mang Esteban, sabi ni Mang Lando, isang magsasaka mula sa kabilang bayan, nung una, akala naming wala kaming laban kapag may mayamang gustong kumuha ng lupa namin. Pero nung nakita namin ang ginawa ninyo, naisip namin, kaya pala naming lumaban basta may pagkakaisa at ebidensya. Napangiti si Esteban. Hindi madaling laban to, Mang Lando. Pero tandaan nyo, mas malakas ang taong may katotohanan sa panig niya kaysa sa taong may pera pero puno ng kasinungalingan. Dumating ang araw na natapos ang rice mill. Nagdaos sila ng maliit na salo-salo sa harap nito. Naroon ang mga miyembro ng NGO, ilang kinatawan ng pribadong kumpanya at halos buong baryo. Sa gitna ng programa,
Inimbitahan si Esteban para magsalita. Mga kababayan, panimula niya, habang hawak ang mikropono. Hindi lang po ito proyekto para sa akin at sa pamilya ko. Ito ay para sa ating lahat. Naranasan ko kung gaano kahirap kapag ang pangalan mo ay sinira at ang lupa mo ay pinag-interesan ng mga makapangyarihan. Pero napatunayan natin na kapag sama-sama, kaya nating ipagtanggol ang atin. Kaya sana itong rice mill na ito maging simbolo ng ating pagkakaisa. Palakpakan ang sumunod at may ilan pang sumisigaw ng mabuhay si Esteban. Sa mga sumunod na buwan, naging mas maayos ang takbo ng kanilang buhay. Balik sa eskwela sina Marco at Isla na wala ng takot na pagtawanan. Sa halip, ipinagmamalaki pa ng kanilang mga guro at kaklase ang kwento ng kanilang pamilya. Si Alicia naman ay masayang nagtuturo ulit at tuwing weekend ay tumutulong pa rin sa pamamahala ng sakahan. Ang dating tahimik na baryo ay naging masigla. Maraming bagong nagtatanim, maraming nagdenegosyo ng gulay at bigas. Ang iba pang magsasaka na dating halos sumuko sa laban ay lumapit kay Esteban para humingi ng payo kung paano ipagtanggol ang kanilang karapatan. Isang gabi, habang nakaupo si Esteban sa balkonahe, tinanaw niya ang malawak na palayan na maliwanag sa liwanag ng buwan. Lumapit si Alicia, dala ang 2 tasa ng kape. Este, tingnan mo, lahat ng hirap natin may bunga. Tinanggap ni Esteban ang tasa at ngumiti. Oo, pero higit pa sa pera o ari-arian, ang pinakamalaking panalo natin ay alam ng mga anak natin na hindi tayo sumuko. At sa katahimikan ng gabi, malinaw sa kanila na ang laban na minsang halos sumira sa kanilang pamilya ay siya ring dahilan kung bakit naging mas matibay sila at kung bakit ngayon sila ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng magsasakang natutong lumaban para sa tama. Makalipas ang ilang buwan mula nang maging maayos muli ang takbo ng sakahan at umandar ang bagong rice mill, napansin ni Esteban na mas marami ng magsasaka sa baryo ang aktibo at masigla sa pagtatanim. Ngunit nakita rin niya ang isang bagay. Marami pa rin sa kanila ang kumikita lang ng sapat para makatawid sa pang-araw-araw at nananatiling umaasa sa mga middleman kapag sobra ang ani. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe at nagkakape, lumapit si Alicia. Ano na naman yang iniisip mo, Este? Kanina pa kita tahimik. Tumingin siya sa malayo. Kita ang ilaw ng ibang bahay sa baryo. Alam mo, Licia, kahit maayos na tayo ngayon, marami pa rin sa mga kababaryo natin ang hirap pa rin sa pagbenta ng ani. Ang iba napipilitang ibenta sa mas mababang presyo kasi wala silang direktang kliyente tulad natin. Ano naman ang plano mo? Tanong ni Alicia, bahagyang nakangiti dahil kabisado na niya ang asawang laging may gustong gawing bago. Kooperatiba, sagot ni Esteban. Kung magsasama-sama ang lahat ng magsasaka dito, mas malaki ang puhunan, mas malakas ang bargaining power, at mas madali tayong makakapagbenta sa mas malaking merkado, pati sa ibang bansa. Kinabukasan, tinipon niya ang mga magsasaka sa covered court ng baryo. Dumating ang mahigit 50 pamilya, mga lalaki, babae at tati mga kabataan na tumutulong sa sakahan. Mga kababaryo, panimula ni Esteban, alam ko marami sa atin ang may kanya-kanyang sakahan at sariling paraan ng pagbenta. Pero nakita lang natin kung gaano kahirap kapag tayo-tayo lang ang kumikilos ng hiwa-hiwalay. Ngayon, gusto kong imingkahi na magtayo tayo ng kooperatiba para sa lahat ng magsasaka sa San Hilario. Sa pamamagitan nito, mabibigyan tayo ng mas magandang presyo sa ani, libreng binhi, at mas maayos na patubig. Nagtaas ng kamay si Mang Cardo. Este, ibig mo bang sabihin lahat ng ani natin isang benta lang? Hindi na kanya-kanya? Oo, sagot ni Esteban. Pagsasamahin natin para makapag-supply sa mas malalaking kliyente. At kapag lumaki ang order, pwede tayong mag-export ng bigas sa ibang bansa. May kilala akong importer na interesado. Nagbulungan ang mga tao.
Halatang interesado, ngunit may halong pag-aalinlangan. Tumayo si Aling Perla, isa sa mga matagal nang magsasaka. Kung ganyan, suportado ko yan. Naranasan na natin ang panlalamang ng malalaking tao noon. Kung sama-sama tayo, mas matatag tayo. Pagkatapos ng talakayan, pumayag ang lahat. Sa mismong araw na iyon, nabuo ang San Hilario Farmers Cooperative at si Esteban ang napiling chairman. Sa unang buwan, inamit nila ang rice mill bilang pangunahing pasilidad. Pinagsama-sama ang ani ng bawat miyembro at inayos ang sistema ng pagbabayad. Sa tulong ng NGO na dati ring tumulong kay Esteban, nagkaroon sila ng kontak sa isang kumpanyang nag-e-export ng bigas sa Middle East at Japan. Isang araw, dumating si Mr. Tanaka, isang importer mula sa Japan, upang personal na makita ang kalidad ng bigas nila. Mang Esteban, sabi nito habang tinitikman ang bagong giling na bigas, maganda ang kalidad, malambot at mabango. Pwedeng-pwede sa Japanese market. Gusto naming umorder buwan-buwan. Halos mapangiti ng malawak si Esteban. Maraming salamat Mr. Tanaka. Sisiguraduhin naming consistent ang kalidad ng produkto namin. Hindi lang pagbebenta ang inasikaso ng kooperatiba. Ginawa nulang proyekto ang pagpapagawa ng mas maayos na patubig para sa lahat ng miyembro. Nakipag-ugnayan si Esteban sa lokal na pamahalaan at sa ilang pribadong sponsor upang magtayo ng bagong irigasyon na may kontroladong daloy ng tubig. Sabi ni Ma'am Lando habang pinagmamasdan ang gumaganang irigasyon, salamat sa inyo. Noon, tuwing tag-init, halos wala kaming patubig. Ngayon, tuloy-tuloy na ang tanim. Bilang dagdag, nagpasya rin ang kooperatiba na magbigay ng libreng binhi sa mga miyembro tuwing simula ng taniman. Ginawa nila ito mula sa kita ng rice export para siguraduhin na walang magsasaka sa baryo ang maiiwan. Lumipas ang ilang buwan at naging napakalaki ng epekto ng kooperatiba. Ang dating simpleng baryo ay naging masigla. Maraming bagong tindahan, mas maraming estudyante sa eskwela at halos wala ng pamilyang lubog sa utang. Bilang pasasalamat sa tagumpay, iminungkahi ni Alicia na nagdaos sila ng taunang kapistahan para sa mga magsasaka. Tinawag nila itong Ani at Pasasalamat Festival, kung saang ipinapakita ang mga ani. May parada ng kariton na puno ng bigas at gulay, at may paligsahan ng tradisyonal na sayaw at kantahan. Sa unang taon ng festival, dumating ang halos lahat ng pamilya sa baryo, pati mga bisita mula sa ibang bayan. Sa entablado, nagsalita si Esteban, mga kababaryo, noong nakaraang taon, halos mawalan tayo ng lupa at dangal. Pero dahil sa pagkakaisa, heto tayo ngayon, nagbubunyi, hindi lang para sa ani, kundi para sa sama-samang paninindigan. Nagpalakpakan ang lahat, may mga matatandang napaluha at may mga batang sumisigaw ng mabuhay ang San Hilario. Sa sumunod na gabi, habang nakaupo si Esteban sa tabi ng patubig at pinagmamasdan ng liwanag ng mga parol mula sa baryo, lumapit si Alicia. Tignan mo mula sa halos pagbagsak ng lahat, ngayon parang ibang mundo na ang San Hilario. Mumiti si Esteban, hawak ang tasa ng kape. Oo Lisa, pero ang totoo, hindi ito gawa ko lang. Lahat tayo, lahat ng magsasaka rito, may ambag sa pagbabagong to. At sana habang buhay na nating alagaan ang pagkakaisang ito. At sa gabing iyon, ramdam ni Esteban na higit pa sa perang kinita at lupang na ipreserba, ang pinakamalaking tagumpay nila ay ang pagbabalik ng sigla, dangal at kinabukasan ng buong komunidad. Makalipas ang mahigit 3 taon mula ng tuluyang mahatulan sina Renato at Victor Manlapig, naging tahimik na muli ang buhay sa San Hilario. Patuloy na lumago ang kooperatiba at mas maraming magsasaka mula sa ibang bayan ang sumali. Ang rice mill ay hindi na lamang para sa baryo, kundi naging sentro ng negosyo sa buong lalawigan. Samantala, sa Maynila, matapos magsilbi ng sentensya sa kulungan, pinalaya na rin sina Renato at Victor. Subukan man nilang muling magtayo ng negosyo, iba na ang panahon, hindi na sila pinapaniwalaan ng publiko.
ang kanilang pangalan ay nanatiling mansa sa mundo ng real estate at negosyo. May mga pagkakataon na tinatanggihan sila ng mga kliyente bago pa man sila makapagsimula ng usapan. "Kuya," sabi ni Victor habang nakaupo sa isang maliit na karinderya sa Maynila, "kahit anong gawin natin, wala nang nagtitiwala sa atin. Kahit yung mga dating kaibigan natin, umiiwas na." Humigop ng kape si Renato at huminga ng malalim. "Siguro, kailangan nating aminin na tapos na tayo rito. Pero paano tayo magsisimula? Wala na tayong koneksyon, wala na ring lupa o negosyo." Matagal silang nanahimik hanggang sa biglang magsalita si Victor. "Kung babalik tayo sa San Hilario, baka pwedeng makiusap tayo kay Esteban. Baka sakaling matulungan niya tayo, kahit papaano." Isang gabi ng Disyembre, malamig ang hangin at may mga parol na nakasabit sa bawat bahay sa baryo. Dumating ang isang lumang van sa tapat ng bahay ni Esteban. Nang bumukas ang pinto, bumaba sina Renato at Victor. Payat, halatang napagod sa mga taon ng kabiguan. Lumabas si Esteban mula sa bahay. Dala ang isang lamparang may ilaw. Tumigil siya sandali nang makita kung sino ang bisita. "Renato, Victor, anong ginagawa ninyo rito?" Nagkatinginan muna ang magkapatid bago si Renato ang unang nagsalita. "Esteban, alam kong wala kaming karapatang humarap sa iyo, lalo na sa lahat ng ginawa namin sa iyo at sa pamilya mo. Pero wala na kaming ibang malapitan. Wala na kaming trabaho, wala na kaming pagkakakitaan. Alam kong baka itaboy mo kami at handa kaming tanggapin yon. Pero humihingi lang kami ng tulong. Kahit anong trabaho, kahit maliit." Tahimik si Esteban. Kita sa kanyang mukha ang gulat. Ngunit wala roon ang galit na inaasahan ng magkapatid. "Kung tulong ang hinihingi ninyo, pumasok muna kayo, malamig sa labas." Nag-aalaman man, sumunod ang magkapatid. Sa loob, sinalubong sila ni Alicia na halatang nagulat din. "Esteban." "Oo," sagot ni Esteban, "mag-usap lang kaming sandali." Umupo silang tatlo sa mesa. "Renato, Victor," panimula ni Esteban, "hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa ninyo noon. Sinira ninyo ang pangalan ko, tinangka ninyong sunugin ang kabuhayan ko at muntik nang mawala ng tiwala sa akin ang buong baryo. Pero natuto na ako at natuto rin ako na minsan, ang tunay na panalo ay hindi sa pagganti, kundi sa pagtulong kahit sa taong nanakit sa iyo." Nagkatinginan ng magkapatid, halatang hindi makapaniwala sa narinig. May kakilala akong kooperatiba sa isang probinsya sa Visayas na naghahanap ng mga mag-aasikaso ng warehouse at transportasyon ng bigas. Kung gusto ninyo, pwede ko kayong irekomenda doon. Malayo nga lang, pero maayos ang kita at makakapagsimula kayo ulit. Patuloy ni Esteban. Halos mapaluha si Victor. "Bakit mo to ginagawa para sa amin? Wala kaming ginawang mabuti sa iyo." Ngumiti si Esteban. Bahagya niyang iniling ang ulo. "Dahil kung patuloy kitang hakatulan sa nakaraan, wala ring saysay ang lahat ng pinagdaanan ko. At baka sakaling matutunan ninyo na mas masarap mabuhay kapag marangal ang paraan." Kinabukasan, tinulungan mismo ni Esteban na ayusin ang mga papeles ng magkapatid. Siya ang tumawag sa untak niya sa Visayas. Siya ang nag-abot ng pamasahe at siya pa ang nagbigay ng kaunting baon para sa kanilang unang buwan. "Siguraduhin niyong hindi masasayang ang pagkakataong ito," bilin niya bago sila umalis. "Siguraduhin niyong hindi masasayang ang pagkakataong ito," bilin niya bago sila umalis. Nakita ito ng maraming taga-baryo at hindi maikakaila ang pagkagulat nila. Si Mang Cardo mismo ang nagsabi, "Este, sa totoo lang, kung ako yan, baka pinalayas ko na lang sila. Pero ikaw, iba ka. Mas malaki pala ang puso mo kaysa sa galit mo." Ngumiti si Esteban. "Kung hindi natin gagawin, sino pa? Hindi nating alam, baka ito na ang simula ng pagbabago nila." Lumipas ang ilang linggo. Nakatanggap si Esteban ng sulap mula kina Renato at Victor. Nakasaad doon na maayos na ang trabaho nila sa kooperatiba sa Visayas at nagpapasalamat sila sa pagkakataong ibinigay. "Hindi namin alam kung paano namin mababayaran ang kabutihan mo, Esteban," nakasulat sa liham. "Pero sisiguraduhin namin na hindi na mauulit ang mga pagkakamali namin noon."
Nang mabasa ito ni Esteban, tahimik lang siyang ngumiti. Alam niyang hindi lahat ng sugat ay madaling maghilom, pero naniniwala siyang ang pagpapatawad ay isang binhi na kapag ipinanim, maaaring magbunga ng pagbabago kahit pa sa mga taong minsang naging kaaway mo. At sa baryo ng San Hilario, mas lalo siyang hinangaan ng mga tao. Hindi lang dahil sa kanyang katapangan at talino sa laban, kundi dahil sa laki ng puso niyang handang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Sa huli, naging malinaw sa lahat, si Esteban Rivas ay hindi lamang isang magsasaka na nagtagumpay sa gitna ng pang-aapi. Siya ay isang tunay na lider na kayang magtanim ng kabutihan kahit sa pinakatigang na uso. Makalipas ang ilang buwan mula nang tuluyang maayos ang lahat, dumating ang isang araw na hinding-hindi malilimutan ni Esteban at ng buong San Hilario. Isang malaking pagtitipon ang inorganisa ng pamahalaang panlalawigan sa mismong plaza ng bayan. Nakalagay sa entablado ang malaking karatula, pagkilala sa tagapagtanggol ng lupang bayan. Nakaayos ang buong lugar, may mga banderitas na kulay berde at dilaw. May patong-patong na sako ng bigas sa gilid bilang simbolo ng kasaganaan at may entabladong puno ng bulaklak. Lahat ng tao sa baryo ay naroon, mga magsasaka, estudyante, guro, pati mga opisyal ng iba't ibang bayan. Habang tinatawag si Esteban para umakyat sa entablado, malakas ang palakpakan. May mga sumisigaw ng "Mabuhay si Esteban" at "Salamat sa iyong tapang." Kita sa kanyang mukha ang kababaang loob kahit pa ramdam niya ang bigat ng parangal na ito. "Ginoo," sabi ng gobernador habang inaabot ang plake, "sa harap ng lahat, pinararangalan ka namin bilang tagapagtanggol ng lupang bayan. Dahil sa iyong katapangan at determinasyon, hindi lamang lupa mo ang nailigtas mo, kundi pati ang dignidad at kabuhayan ng maraming magsasaka sa lalawigan. Isa kang huwaran ng katotohanan at katarungan." Tinanggap ni Esteban ang plake at lumapit sa mikropono. "Maraming salamat po, pero hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ang tulong ng aking pamilya, ng mga kababaryo at ng mga taong naniniwala sa laban para sa tama. Ang lupa ay hindi lang lupa. Ito ang ating buhay, ang ating kasaysayan at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. At sana, huwag nating hayaan na ito'y maagaw ng mga taong ang iniisip lamang ay sariling kapakinabangan." Sa mga sumunod na taon, mas lalo pang lumago ang San Hilario. Ang 50 million pesos na iniwan ng tiyuhin ni Esteban na matagal niyang itinabi at iningatan ay hindi niya ginastos sa mga mamahaling kotse, malalaking bahay o luho. Sa halip, ipinuhunan niya ito para palaguin ang komunidad. Nagpatayo siya ng pasilidad para sa organikong pagsasaka, kung saan tinuruan ang mga magsasaka kung paano magtanim nang hindi gumagamit ng mapaminsalang kemikal. Nagpatayo rin ng maliit na paaralan sa bukid para sa mga batang nais matutong magtanim at mag-alaga ng kalikasan mula pagkabata. "Papa," minsang tanong ni Marco habang tumutulong sa farm school, "bakit hindi na lang tayo bumili ng malaking bahay sa Maynila? Ang laki ng pera natin." Ngumiti si Esteban. "Anak, mas gusto kong makita na may sariling taniman ang bawat pamilya dito kaysa sa bahay nating malaki pero walang saysay. Ang totoong yaman, hindi nasusukat sa laki ng bahay o kapal ng bulsa. Nasusupat ito sa dami ng taong natutulungan mo." Si Isla naman ay lumaking malapit sa kalikasan. Madalas siyang makita sa patubig, nagpipinta ng tanawin ng bukid o nakikipaglaro sa mga batang anak ng magsasaka. "Papa," sabi niya minsan, "balang araw gusto kong mag-aral ng environmental science para mas matuluvan ko pa ang baryo natin." "Yan ang gusto kong marinig," sagot ni Esteban, puno ng pagmamalaki. Kung may malasakit ka sa kalikasan, may malasakit ka rin sa kapwa. Habang lumilipas ang mga taon, naging simbolo si Esteban hindi lamang sa kanilang bayan kundi sa buong lalawigan. Kapag may seminar o pagtitipon tungkol sa agrikultura at karapatan ng magsasaka, madalas siyang imbitado bilang tagapansalita. Laging dala ng kanyang kwento ang mensaheng, "Huwag kayong matakot lumaban.
basta nasa panig ninyo ang katotohanan. Isang beses, inimbitahan siya ng isang unibersidad para magsalita sa harap ng mga mag-aaral. Doon, ikinuwento niya mula umpisa hanggang sa pagtatapos ang kanilang pinagdaanan laban sa mga manlapig. Maraming estudyante ang lumapit sa kanya pagkatapos. May ilan pa na nagsabing gusto nilang maging abogado para ipagtanggol ang mga katulad niya. Minsan, habang naglalakad siya sa gitna ng palayan sa dapit hapon, lumapit si Mang Ireneo na ngayoy mas matanda na at mas mabagal ang kilos. Sabi nito, hindi ko akalaing ganito kalayo ang mararating mo. Noon, akala ko lang maililigtas mo ang lupa mo. Pero ngayon, para ka ng haligi ng buong lalawigan. Nadngiti si Esteban. Mang Ireneo, kung hindi dahil sa tulong mo noon, baka wala ako rito. Lahat ng ito, sama-samang ginawa natin. Sa huling bahagi ng kanyang talumpati sa Taunang Ani at Pasasalamat Festival, binalikan niya ang lahat ng pinagdaanan. Noon tinawag akong baliw, siniraan ang pangalan ko, tinangkang agawin ang lupain ng pamilya ko. Pero napatunayan natin na ang kasinungalingan, gaano man ito kalakas sa umpisa, ay babagsak din kapag hinarap ng katotohanan. Ang tunay na baliw ay hindi ang taong tahimik na nagtatanim at nag-aalaga ng lupa, kundi ang taong uhaw sa kapangyarihan at pera, handang yapakan ang kapwa para lang maghari. At sa huli ang may busilak na puso, ang marunong magtatawad, marunong magmahal, at marunong tumindig para sa tama, ay laging magwawagi. Pagkatapos niyang magsalita, nagtayuan ang lahat at pumalakpak. May ilan na napaluha, may mga sumisigaw ng mabuhay si Esteban. Mula sa entablado, kita niya ang malawak na palayan sa malayo, kumikislap sa huling sinag ng araw, isang paalala na lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap ay may gantimpala. At dun, sa ilalim ng papalubog na araw, alam ni Esteban na natapos man ang laban na minsan ay halos sumira sa kanya. Nagsimula naman ang isang mas malaking misyon, ang maging patunay na sa mundong pinunang kasinungalingan, may mga taong pinipiling manatiling totoo at iyon ang pinakamakapangyarihang sandata.